Hi everyone, The Hobbyist Vlogs here, and today ang i-discuss ko is about sa PMS ng kanya-kanya nating sasakyan. And the reason why I'm actually recording this and vlogging this is that on some specific clubs, car clubs, me myself, I'm a member of Nissan Navara Group Philippines and Nissan Navara Forum. So there's multiple groups, as you know. And I get this a lot, not directly to me, pero nakikita ko yung mga post na pinapakita nila yung quotation from the dealer, from different mechanics, or different establishments na nag-cater ng PMS or car maintenance. And they keep on asking kung mura ba, kung reasonable ba, kung tama ba yung parts na ikakabit or papalitan. Well, I can't blame those guys. Unang-una, syempre, hindi naman sila ganun ka-knowledgeable sa sasakyan. Although some of them are una pa lang nagkakasasakyan, and of course, congratulations to them. And this is a big learning curve for them as well. And also, hindi naman natin pwedeng sabihin na porket nagtatanong sila, nagtitipid sila. Well, ang pagtitipid, of course, kailangan talaga yan, lalo na sa hirap ng buhay ngayon, ang taas ng cost of living ngayon dito sa atin. And also, to answer that question, it depends. Depende talaga yan. So, depende kung saan ka nagpapagawa, sino yung gagawa, kung may experience ba siya, kung personal mechanic ba siya, kung talagang, halimbawa, galing siya sa Mitsubishi and meron na siyang sariling pwesto, of course, mas mura yan compare sa kasa. Bakit? Ang kasa kasi, syempre, ang laki-laki ng pwesto nila, syempre, some of them didn't buy that property, no? Madalas, actually. And they have to compensate the expenses of the corporation or yung pinaka-business nila, gaya ng renta, pasahod sa tao. Syempre, di ba? Kailangan nila hugutin yon and kailangan nilang i-adjust yung business strategy nila. Okay, and also, that affects the pricing. So, ayun, ipakita ko lang sa inyo kung kayo ay magdi-DIY, okay, or kung kayo magpapagawa sa labas, ipapakita ko sa inyo yung possible na breakdown at cost ng PMS. So, ang gagawin kong example ngayon is yung cost ko sa pag-maintain ng 4x4 na Nissan Navara. Okay? So, I think mas malaki talaga yung gap nung maintenance ng gasoline engine na sedan. Of course, sa Nissan Navara. Kasi yun lang ang meron ako. Wala naman akong gasoline na kagaya ng mga Land Cruiser. Hindi ko alam yung costing dyan. Pero this will give you the idea kung magkano talaga yung magagastos mo lang dapat na makakatipid ka na hindi mo kino-compromise yung safety at saka yung syempre yung quality nung service doon sa sasakyan mo or sa engine nito. So, tara, papakita ko sa inyo sa Excel kung paano ko siya i-breakdown. Okay, so, unang-una, syempre, sabihin na natin ito ay for 5,000 kilometers. Okay? Huwag na natin isama yung first 1,000 kung meron man kasi yan naman hindi i-change oil, i-inspect lang. So, dito kasi, sa first 5,000, hindi pa i-recommend na palitan yung air filter natin, yung mga cabin filter, and fuel filter. So, ang filter lang napapalitan is oil filter dapat. Okay? So, magkano yan? Pinakamahal na, original na yan, 780 pesos. Okay? Siyempre, yung crush washer, sabi mo ng 120, 110 lang bili ko. Sabi mo ng 150, ito minamahalan ko na ha. So, and oil ng Nissan is actually for 80. 10WV40, no? So, 480 each, no? Times 6, kasi bitin yan 5.4 ang wet change oil. So, 480 times 6 is 2,910. Kung tama ako, 490 times 6. Sorry, 490 times 6. Okay, 2,940. Okay, so, yun lang. Meron pa ba ako nakalimutan? Oil filter, crush washer, oil. Hindi ko nilalagyan ng engine flush kasi every 5,000 kilometers ako nag-change oil. Hindi ko na kailangan nun. Kung every 10,000 ka, maybe.
Pero hindi ko yan nire-recommend, lalo na't diesel engine tayo. So, punta naman tayo sa 10,000 kilometers. Okay? 10,000 kilometers. Copyhin lang natin to kasi papalitan pa rin to. Okay? Alright? So, madadagdag dito is of course yung fuel filter. Mahal to. Hindi ko nire-recommend talaga ang replacement nito kasi masisira ang ating fuel injector or potentially masira kapag napabayaan tong fuel filter. Air filter, sabihin na nating nagtitipid tayo, Vic brand, no? Instead of Nissan, mahal na yan, 1,140. Okay? Kasi yung mga Nissan talagang yung nasa 2,000 lagi ang ano niyan, price niyan. Okay, so cabin filter, I think Sakura yung ginagamit ko, okay naman siya, 514, no? Instead of 1,000 plus. Yan yung mga subok ko ng replacement. Pero kung mapapansin nyo, hindi lahat ng parts, gumagamit ako ng replacement. Yung mga crucial parts, ginagamit ko talaga dyan is yung OEM. Kahit per order yan, yun talaga. Yung lalo na yung fuel filter, para hindi masira yung fuel injector because that will cost you 39,000 to 40K-ish. Pagdating ng panahon na masira yan, na fault natin, at nagamit tayo ng replacement. Okay? So, anyway, going back. So, EMS. Okay. So, kung sa 5,000 kilometers, format ko lang to para makita natin na maayos. Hang on. Format cells, currency. Hindi ko makita. PHP yan. Okay, so ayan, much better ano. So every 5,000 kilometers, first 5,000, 3,870. Kompleto na yan, yung pinaka pyesa pa lang wala yung labor dito. Okay? So 10,000 kilometers, 8,286. Sa kasa kasi, aabot yan ng 16,000. Itong 5,000 kilometers, aabot yan ng 9,000, 7,000. And that's normal. In-explain ko naman kanina kung ba't umaabot ng ganun yung presyo. Ngayon, wala pa yung labor dyan, no? Sabihin mo nang ginawa yan, simple lang naman ang change oil. Actually, mahal na to. No? 1.5. Diba? So, mura pa din. Okay? So, sa 5,000 kilometers, 5K, simplihan ko na lang 10K. Ang magagastos mo, approximately, is 5,370. No? Mababa pa rin siya kumpara sa 9,000. Pagdating naman sa 10,000 kilometers, 9,786. Mababa pa rin kumpara sa 16,000, 15,000 na presyo sa'yo ng tumatagang mekaniko or kasa na syempre naiintindihan naman natin kung bakit ganun kamahal yan. Okay? Ngayon, yung labor na 1.5, sobrang mahal na yan. Minsan ang ginagawa nila, binibreakdown nila per parts na papalitan yung labor. Parang, teka muna, parang ito, package na to. Ito yung masasabi kong reasonable na presyo. Siyempre, kagaya kung nagdi-DIY, wala yan. Okay? Again, pag si online niya binili yung mga pyesa, of course, nandyan yung 40 pesos shipping fee, 100, 180, depende sa bigat ng pyesa. Gaya ng mga oil, medyo 180-ish ata yan pagdating sa mga Lazada, Shopee, or whatsoever. May mga store naman na talagang kilala sa original na binibenta, gaya ni Seiwa Motors, I think, sa Lazada and Shopee. So, ayun, I think very reasonable yung ganong pricing. Kaya ako naman yan nilalabas din sa kasa yung sasakyan ko after a year at na-achieve yung ganitong presyo. Siyempre, mapu-void yung warranty mo, no? Yung ginagawa ko to after a year na. So, 5,000, 10,000, alternate yan. Halimbawa, 15,000. Siyempre, doon ka sa
5,370. Pag umabot ka naman ng 20,000, syempre palitan mo na yung fuel filter mo. Although, ang fuel filter is every year daw yan, pinapalitan daw. Pero alam din na Master Garage yan. Kung gusto mo maging maagap, maingatan talaga yung sasakyan mo. I have an experience on my 2019 Nissan Navara. I sold it after 5 years. Sobrang swerte nung nakakuha nun kasi ito yung sinusunod kong PMS schedule. At talagang sobrang alaga. Halos parang bago pa rin siya kung paano siya lumabas sa kasa. Yun pa rin yung performance niya because of this guide na sinusundan ko. And also, wala pa dito yung pag dumating ka ng 80,000 or 60,000, the safest, according din sa kina Idol, Master Garage, kina Mats Mechanic. Pinapalinis yung turbo, intake, yung EGR. Although ako na naglilinis nun sa akin, kaya wala akong binabayaran sa labor. Yung mga cleaner na lang yung ginagastos ko. So again, ito yung pinaka-PMS na common na ma-experience nyo pag meron kayong sasakyan. And I think makakatulong to sa inyo ma-identify kung tinataga ba kayo ng mekaniko, seramiko, or what? Or business-minded na mekaniko. Pero yun, ang point ko is sana makatulong to sa inyo, hindi lang makatipid, at kundi para mas maalagaan nyo rin yung sasakyan ninyo. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like, share, comment, and subscribe.